nagmamadali. Sa loob lamang ng 48 oras, mahigit 500 kababaihang Iranian ang dumating sa Pilipinas nang hindi inaasahan. Pagkatapos nito, nagsimulang tumingin ang buong mundo sa Pilipinas sa ibang paraan. Ngunit ang tanong ay, bakit Pilipinas? Ano ang kanilang tinatakasan? At ano ang katotohanan sa likod ng kwentong ito? Ngayon, dadalhin namin kayo sa kabuuan ng kwentong maaaring magpabago sa inyong pananaw sa Pilipinas habang buhay. Hapit na 2:00 ng madaling araw, ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, na dapat sana ay tahimik, ay napuno ng isang pambihirang kapaligiran. Ang mga ilaw sa runway ay maliwanag na tila handang tumanggap ng isang bagay na masyadong malaki upang ipaliwanag. Ilang sasakyan ng mga ahensya ng gobyerno ang maayos na nakapila. Agad na ipinatawag ang mga opisyal ng immigration. Ilang mamamahayag ang nagsimulang makaramdam ng malaking balita, ngunit walang nakakaalam ng tiyak kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, ang unang special chartered flight ay dahan-dahang lumapag sa runway na sinundan ng pangalawa at iba pa. Sa loob ng ilang oras, ang listahan ng mga pasaherong lumabas ay nagulat sa lahat. Halos lahat sila ay mga babae mula sa Iran at hindi lamang 10 o 100 kundi umabot sa 500 sa loob lamang ng 45 oras. Ang mas nakakagulat ay walang paunang anunsyo, walang opisyal na seremonya ng pagsalubong at walang malinaw na paliwanag mula sa gobyerno sa simula. Karamihan sa mga babae ay nakasuot ng disente at simpleng kasuotan. Ang ilan ay may kargang sanggol. Ang ilan ay may dalang maliit na bag lamang at ang iba ay bumaba mula sa eroplano na may pagod na mga mata. Tulad ng mga taong hindi nakatulog ng ilang gabi, ngunit sa kanilang mga mata ay may parehong bagay, ang pag-asang patuloy na naglalagablab. Sinimulan silang gabayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa isang espesyal na pasilyo ng may pag-iingat. Mabilis na dumating ang mga interpreter ng wikang Farsi. Tila may mga lihim na paghahanda na ginawa. Nagsimulang marinig ang mga bulungan sa paliparan. Sino sila? Ano ang kanilang tinatakasan? Bakit Pilipinas? Ang mga tanong na ito ay bumaha sa internet sa loob ng ilang minuto. Isang larawan lamang ang nagpabago sa buong gabi, tungo sa umaga. Isang larawan ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakayuko at humahalik sa sahig ng paliparan matapos dumaan sa immigration na ibinahagi ng daan-daang libong beses sa loob ng ilang oras. Walang mahabang caption, tanging maikling pangungusap lamang na nagpatigil sa buong mundo sa pag-scroll sa kanilang mga screen. Hindi sila dumating para magbakasyon. Dumating sila sa isang lugar na naniniwalang kaya ng tao na magsimula ng bagong buhay. Ang umagang iyon, nagising ang Pilipinas na may tanong na walang sinumang makakasagot agad. At ito ay simula pa lamang ng kwentong magpapatingin sa maliit na bansang ito sa ibang paraan. Nang magsimulang kumalat ang balita sa buong internasyonal na media, ilang ahensya ng balita ang sumubok na hukayin ang katotohanan mula sa mga travel document na maingat na itinatago. Ngunit habang hinuhukay, mas natuklasan nila na ang paglalakbay ng 500 babaeng ito ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari. Ito ay dahil maraming pangalan nila ang hindi lumitaw sa pampublikong sistema tulad ng mga ordinaryong turista. Ang ilan ay dumating gamit ang emergency visa. Ang iba ay may mga espesyal na dokumento ng proteksyon. Samantala, ang ilang dosena ay nasa ilalim ng koordinasyon ng mga internasyonal na organisasyon ng karapatang pantao. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nanatiling tahimik sa halos kalahating araw hanggang sa hapon, kung saan ang tagapagsalita ng gobyerno ay naglabas lamang ng maikling pahayag na mayroong operasyong makatao na kinasasangkutan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa maraming panig upang tulungan ang mga babaeng nasa mataas na panganib sa ibang bansa. Ngunit ang paliwanag na iyon ay lalong nagpaka-curious sa mga tao dahil ang salitang mataas na panganib ay hindi nagpaliwanag sa kung ano ang kanilang dinaanan. Sa parehong oras, isang malayang mamamahayag na nagngangalang Mina ang nakakuha ng ilang larawan mula sa isang source sa paliparan. Ito ay bahagi ng listahan ng mga pasahero kasama ang mga espesyal na simbolo sa tabi ng ilang pangalan tulad ng doktor, propesor, mamamahayag, inhinyero, abogado at aktivista. Dahil dito, nagsimula siyang maunawaan na ang grupong ito ng mga babae ay maaaring hindi lamang mga ordinaryong refugee, kundi mga individual na may mahalagang papel sa kanilang sariling lipunan at maaaring pinagbabantaan dahil sa lakas ng loob na ipagtanggol ang kanilang pinaniniwalaan.
Sinundan siya ni Mina patungo sa isang pansamantalang sentro ng proteksyon sa isang lalawigang malapit sa Metro Manila na itinakda bilang saradong lugar. Nakita niya ang mga ambulansya na pumapasok at lumalabas. Nakita ang mga Pilipinong volunteer na naghahatid ng pagkain, inuming tubig, damit pambata at mga kumot ng walang tigil. Walang nakakaalam kung sino ang nagsimula ng paglikom ng mga gamit na ito, ngunit ang tulong ay patuloy na dumadaloy. Tila ang maraming Pilipino ay nagdesisyon ng sabay-sabay nang hindi naghihintay ng utos mula sa kahit sino. Nang gabing iyon, kinapanayam ni Mina ang isang batang babae na marunong mag-Ingles. Tumanggi siyang ibigay ang kanyang tunay na pangalan, ngunit sinabi ng nanginginig ang boses, "Hindi kami tumakas dahil kami ay mahina. Tumakas kami upang mabuhay at marahil upang bumalik ng mas malakas." Ang pangungusap na iyon ay parang martilyo na nagdurog sa lumang pag-unawa ng buong mundo. Maraming tao ang nagsimulang magtanong ng mga bagong katanungan. Hindi lamang kung sino sila, kundi ano ang ginawa ng Pilipinas kaya sila naglakas loob na magbukas ng pinto sa panahong maraming ibang bansa ang nag-aalinlangan. At mula noon, ang kwentong ito ay hindi na naging ordinaryong balita ng immigration, kundi nagsimula na itong maging balitang yumanig sa geopolitika ng tahimik. Sa 500 babaeng iyon, may isang sa simula ay hindi nakakuha ng atensyon ng kahit sino. Ang pangalan niya ay Sarah, tinatayang 35 taong gulang. Payat at matangkad, maputla ang balat dahil sa hindi pagtulog ng maraming gabi, at may dalang isang lumang telang bag lamang. Mula sa labas, mukha siyang ordinaryong refugee. Ngunit nang mapansin ni Mina na ang ilang opisyal ay nagbibigay ng espesyal na atensyon sa kanya, nalaman ng mamamahayag na ang babaeng ito ay maaaring may kakaibang pinagmulan. Sa unang gabi sa sentro ng proteksyon, halos hindi ginalaw ni Sarah ang kanyang pagkain. Nakaupo siya ng tahimik sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng kalunsuran ng Manila na malayo, parang taong hindi pa makapaniwalang ligtas na siya. Hanggang sa bigyan siya ng isang volunteer ng mainit na tsaa, doon lamang siya ngumiti sa unang pagkakataon. Ang ngiting iyon ay napakaliit, ngunit puno ng pagod, parang taong nagpasa ng bigat ng buong mundo ng masyadong matagal. Hindi madaling ikwento ang kanyang pinagdaanan sa kahit sino. Ngunit nang sumunod na gabi, ibinigay niya ang isang flash drive kay Mina habang sinasabi lamang, "Kung isang araw ay mawala ako, pakisiguradong mabubunyag ito." Nang buksan ito ni Mina, lumamig ang kanyang mga kamay dahil sa loob nito ay hindi lamang mga ordinaryong dokumento kundi malaking bilang ng impormasyon. Listahan ng mga babaeng pinagbabantaan, ebidensya ng hindi makatarungang pag-aresto, mga clip ng pahayag, recording ng boses, at mga dokumentong nagpapakita ng network ng kapangyarihan sa gitnang silangan na sumubok na patahimikin ang maraming babae sa loob ng maraming taon. Si Sarah ay dating abogado ng karapatang pantao. Hindi lamang siya isa sa mga refugee, kundi siya ang taong tumulong sa pagpaplano na ilabas ang daan-daang iba pang babae ng sistematiko. Siya ang isa sa mga nakakaalam ng ruta, nakakaalam ng mga pangalan, nakakaalam kung sino ang hinahanap, at alam din kung bakit ang Pilipinas ang posibleng huling destinasyon. Maraming bansa ang mas ligtas, maraming bansa ang mas mayaman, tanong ni Mina. Tumingin si Sarah ng diretso bago sumagot ng dahan-dahan. Ngunit hindi lahat ng bansa ay tinitingnan kami bilang tao bago kami tingnan bilang problema. Ang sagot na iyon ang nagpatigil kay Mina dahil hindi ito isang magandang papuri, kundi isang bagay na nagpapakita na ang pangalan ng Pilipinas sa mata ng mga taong nawawalan ng pag-asa ay maaaring may kahulugan na higit pa sa alam ng mga Pilipino mismo. Nang gabing iyon, kumalat ang mga tsismis na ilang partido mula sa ibang bansa ang sumusubok na magbigay ng pressure sa Pilipinas upang agad na pauwiin ang ilang babae. Biglang nagbago ang buong kwento mula sa isang misyon ng tulong tungo sa isang pambansang pustahan. At si Sarah ay hindi na lamang isang survivor, kundi siya ang naging susi sa katotohanang hindi dapat makita ng mundo, ngunit malapit nang makita. Matapos ang 24 na oras, ang balita tungkol sa 500 babaeng Iranian sa Pilipinas ay hindi na lamang viral sa social media. Ito ay naging headline ng mga malalaking media sa buong mundo. Tinawag ito ng mga news station sa Europa bilang ang tahimik na migrasyon na gumulat sa mundo ng diplomasya. Samantala, ang ilang media sa Asia ay nagtanong kung bakit naglakas loob ang Pilipinas na tanggapin ang pasaning ito sa panahong maraming bansa ang pinipiling umiwas. Ilang banyagang gobyerno ang nagsimulang maglabas ng pahayag ng maingat,
Pinuri ng mga human rights organization ang Pilipinas dahil sa pagpapakita ng katapangan ng pagiging makatao. Ngunit sa kabilang banda, ilang makapangyarihang grupo ang nagsimulang kumilos ng tahimik sa pamamagitan ng mga diplomatiko at ekonomikong channel. May mga hindi opisyal na ulat na ang Pilipinas ay nakatanggap ng matinding pressure upang harangin ang pagkalat ng impormasyon at kontrolin ang relasyon sa media. Sa Maynila, ang kapaligiran ay naging tensyonal ng hindi pa nakikita dati. Ang seguridad sa pansamantalang sentro ng proteksyon ay itinaas. Ang mga mamamahayag ay pinigilan sa paglapit. Mga opisyal na nakasivilyan ang nakakalat sa paligid ng lugar. Samantala, maraming Pilipino ang nagsimulang mag-upload ng mensahe ng suporta sa mga babae gamit ang mga maikling salita tulad ng manatiling ligtas. Tinatanggap kayo ng Pilipinas at sana ay makapagsimula kayo ng bagong buhay. Ang pinakanakagugulat na pagbabago ay hindi naganap sa arena ng politika kundi sa puso ng taong bayan. Nang ang ilang karinderya ay nagpadala ng libreng pagkain, ilang pribadong paaralan ang nag-alok ng kwota para sa mga bata na dumating kasama nila. Ilang pribadong ospital ang nag-anunsyo ng libreng medical check-up at 2 unibersidad ang nagsimulang mag-usap tungkol sa emergency scholarship para sa mga babaeng nais magpatuloy ng pag-aaral. Si Mina, na sumusubaybay sa kwentong ito at halos hindi nakatulog, ay nagsimulang makita na ang balitang ito ay hindi gumulat sa mundo dahil lamang sa numerong 500, kundi dahil ipinapakita ng Pilipinas ang kabilang panig na madalang makita ng mundo. Isang bansa na madalas tingnan sa pamamagitan ng imahe ng turismo, pagkain, at ngiti ay nakatayo ngayon sa isang bagong papel na mas malalim. Nang gabing iyon, nakatanggap si Sara ng misteryosong mensahe sa kanyang temporary phone. Ito ay isang maikling pangungusap lamang sa wikang Farsi na ang ibig sabihin ay, alam nila kung nasaan ka. Agad siyang inilipat ng mga opisyal ng Pilipinas mula sa sentrong iyon sa gitna ng kalituhan at takot na nagsimulang kumapit sa ibang mga babae. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay mahigpit na yumayakap sa kanilang mga anak, ang ilan ay paulit-ulit na nagtatanong, ipapadala ba kami pabalik? At iyon ang sandali na kailangang gumawa ng mahalagang desisyon ang Pilipinas. Hindi lamang kung tatanggapin ang mga taong ito ng pansamantala o hindi, kundi kailangang pumili kung maninindigan sa prinsipyo ng pagiging makatao hanggang sa huli o aatras kapag ang pressure mula sa labas ng mundo ay nagsimulang dumating mula sa lahat ng panig. Sa isang gusali ng gobyerno, isang lihim na pagpupulong ang ginanap na tumagal ng ilang oras. Kabilang sa mga kalahok ang security sector, Department of Foreign Affairs, Humanitarian Agency at International Legal Advisors. Alam ng lahat na ang desisyong ito ay hindi magtatapos sa kwento ng 500 babae lamang, kundi ito ay magpapakita ng tindig ng Pilipinas sa buong mundo. Sa ibabaw ng mesa ng pagpupulong, nakahanay ang makakapal na folder ng mga dokumento. Ilang ulat ang nagsasabing 12 babae sa grupong ito ang nanganganib ang buhay kung maibabalik sila. Ang ilan ay mahahalagang saksi sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Ang ilan ay mga mamamahayag na nakabunyag ng network ng kapangyarihan. Ang ilan ay mga guro, hukom, o doktor na tumangging makipagtulungan sa sistema ng pang-aapi sa kanilang sariling bayan. Ang problema ay kung magbibigay ang Pilipinas ng proteksyon ng hayagan, maaari itong magdulot ng diplomatikong pagyanig sa antas na hindi matataya. Ngunit kung mananatiling tahimik ang Pilipinas o pipiliin ang landas na masyadong ligtas, ang buhay ng mga babaeng ito ay maaaring hindi na maging pareho. Sa parehong oras sa labas ng silid ng pagpupulong, ang internet sa Pilipinas ay naging sobrang init ng hindi inaasahan. Ang hashtag tungkol sa tulong sa mga babaeng Iranian ay tumalon sa pinakataas na posisyon. Maraming mamamayan ang hindi nakikipagtalo tungkol sa mataas na antas ng politika, kundi nagsasalita sa simpleng wika. Kung ang mga tao ay tumatakas mula sa kamatayan, dapat muna tayong tumulong. Ang damdaming ito ay bumuo ng isa pang uri ng pressure, ang pressure mula sa aspetong makatao. Sa pansamantalang sentro ng proteksyon, isang maliit na bata ang nagsimulang mag-drawing gamit ang mga lapis na kulay na ibinigay ng mga Pilipinong volunteer. Sa larawang iyon, may isang bahay, ang watawat ng Pilipinas na may asul na kulay at maraming babaeng nakatayo na magkakawak kamay. Ang larawan ay na-upload sa social media ng isang volunteer bago kumalat sa buong mundo ng may pambihirang bilis.
Ang mga tao ay nagbigay ng iba't ibang kahulugan, ngunit halos lahat ay nakaramdam ng isang parehong bagay. Ang kwentong ito ay hindi maaaring magdesisyon base sa interes lamang. Hating gabi na, sa wakas, inilabas ang pasya mula sa silid ng pagpupulong. Hindi magpapadala ang Pilipinas ng kahit sino pabalik agad-agad at magbubukas ng formal na proseso ng proteksyon, pati na rin ang pagpapataas ng antas ng seguridad para sa mga grupong may mataas na panganib. Ang maikling anunsyong ito ay maaaring pakinggan bilang opisyal na wika ng gobyerno, ngunit sa mata ng 500 babaeng iyon, ito ay nangangahulugan ng isa pang pintong bumukas matapos ang buong mundo ay nagpagsara ng pinto sa kanila. At sa mata ng mundo, ito ay senyales na ang Pilipinas ay hindi lamang tumatanggap ng mga tao, kundi pumipili ng malinaw na tindig sa unang pagkakataon sa isang isyung pinapanood ng buong mundo. Matapos ipahayag ng gobyerno ng Pilipinas ang pansamantalang proteksyon, ang sitwasyon sa sentro ng proteksyon ay dapat sana ay naging mas tahimik, ngunit ang kabaligtaran ang nangyari. Dahil ilang oras ang nakalipas, nagkaroon ng pagtatangkang pasukin ang computer system ng organisasyong tumutulong sa migrasyong ito. Ilang file ang nawala, ilang file ang kinopya, at ang pangalan ng ilang babae ay nagsimulang ibunyag sa mga anonymous na online account. Agad na nalaman ni Sarah na hindi ito ordinaryong banta, kundi ito ay cross-border manhunt. Dahil dito, nagdesisyon siyang ikwento ang kabuuan ng kanyang kwento kay Mina sa loob ng isang maliit na silid na binabantayan ng mga opisyal ng Pilipinas mula sa malayo. 2 buwan bago iyon, ilang grupo ng mga babae sa Iran ang nagsimulang tumanggap ng balita mula sa isang lihim na network na ang listahan ng mga babaeng aktibo sa malayang propesyonal na karapatang pantao at ang mga tumatangging sumunod sa mga utos mula sa ilang kapangyarihan ay kinakategorya bilang grupo na dapat bantayan. Marami ang ipinatawag para sa interogasyon. Marami ang sinundan hanggang sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay nawala ng walang bakas. Si Sarah at ang ilan pang mga kasama ay nagsimulang gumawa ng ruta ng pagtakas ng tahimik para sa mga babaeng pinakamapanganib. Wala silang sapat na pera, walang armas, walang kapangyarihan sa gobyerno. Mayroon lamang silang network ng tiwala, ilang peking dokumento, tulong mula sa mga dayuhan sa ilang bansa, at isang tanong na paulit-ulit nilang tinatanong, kung magtagumpay kaming makalabas, saan kami pupunta? Maraming bansa ang tumanggi dahil ang proseso ay masyadong mabagal. Ilang bansa ang nagsara ng pinto ng tahimik. Ilang bansa ang humiling ng mga kondisyong imposibleng matupad ng mga babaeng iyon. Ngunit ang Pilipinas ay isa sa mga iilang bansa na may mga taong handang magbukas ng channel agad-agad sa ilalim ng pagtutulungan na halos walang nakakaalam sa likod nito. Bakit Pilipinas? Tanong muli ni Mina. Napatawa ng mahina si Sarah bagamat pula ang kanyang mga mata dahil sa pressure. Dahil may ilang Pilipino na nagsabi sa amin na ang lugar na ito ay maaaring hindi perpekto, ngunit kung makarating kayo, hindi namin kayo hahayaang mawala ng ganoon lang. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Mina na ilathala ang isang espesyal na report nang hindi ibinubunyag ang impormasyong may panganib sa seguridad. Ngunit ibinunyag niya ang isang mahalagang katotohanan. Marami sa mga babae sa grupong ito ay hindi mga tagasunod, kundi mga lider na naglakas loob na tumayo sa sarili nilang bansa. Ang report na iyon ay naging bagong mitsa na nagdulot ng pagtaas ng suporta para sa Pilipinas sa buong mundo. Gayunpaman, sa parehong oras, ang banta ay mas lumapit kaysa sa inaasahan. Nang malaman ng mga opisyal na may mga dayuhang individual na nakapasok malapit sa lugar ng proteksyon at ang pinakamalinaw nilang target ay si Sarah. Pagsapit ng umaga ng ikatlong araw, inilipat si Sarah mula sa sentro ng proteksyon patungo sa isa pang ligtas na lokasyon ng tahimik. Isang ordinaryong van ang tumawid sa kalsada sa Metro Manila na tila walang espesyal. Ngunit sa loob ng van na iyon ay may mga escorts, mahahalagang dokumento at isang babae na maaaring magpabago sa buong equation kung siya ay makakapagsalita sa harap ng publiko. Pinayagan si Mina na sumama sa convoy sa loob ng ibang sasakyan. Dahil iginiit ni Sarah na kung may mangyari man, gusto niyang maikwento ang katotohanan. Ang driver ay pumili ng iba't ibang ruta ng ilang beses upang umiwas na matukoy. Ngunit pagkatapos, nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Nang 2 motorsiklo ang nagsimulang pumalibot mula sa likuran, habang isang itim na sedan ang lumitaw sa harapan ng kahina-hinala, ang sitwasyon ay naging tensyonal sa loob ng ilang segundo.
Nagdesisyon ang mga opisyal ng Pilipinas na baguhin ang ruta, pumasok sa ilang maliliit na kalsada. Ang sasakyan ay bumilis sa pagdaan sa palengke, sa mga footbridge, sa mga bagong gising na subdibisyon. Si Mina, sa loob ng ibang sasakyan, ang kanyang mga kamay ay nagyelo. Nakita niya si Sarah sa rearview mirror. Si Sarah ay hindi sumigaw, hindi umiyak, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay na parang taong handa na ang buhay ay maaaring hindi na maging madali o payapa. Sa wakas, ang konvoy ng mga sasakyan ay nagtagumpay na makatakas mula sa paghabol at dinala sila sa isang ligtas na gusali na walang karatula, walang pangalan. Mukhang ordinaryong opisina, ngunit mahigpit na binabantayan. Ang pangyayaring iyon ay hindi opisyal na ipinahayag, ngunit ang mga tsismis ay mabilis na kumalat na may pagtatangkang pakikialam na naganap sa Pilipinas. Dahil dito, lalong lumaki ang kwentong ito dahil nangangahulugan ito na ang paglalakbay ng 500 babaeng ito ay hindi lamang migrasyon upang tumakas sa panganib, kundi nagdadala ng partikular na tunggalian sa kabila ng mga hangganan hanggang sa gitna ng Timog Silangang Asya. Nang gabing iyon, humiling si Sarah na i-record ang isang video statement. Nakaupo siya sa harap ng isang simpleng kamera. Mukhang walang makeup, walang marangyang background. Tanging malakas na tono ng boses. Kung pinapanood mo ang clip na ito, ibig sabihin ay maaaring hindi na nila ako mapipigilan pa. Ang gusto kong tandaan ng mundo ay hindi kung gaano kalayo ang tinakbo namin, kundi kailangan naming tumakas dahil hinayaan ng mundo na kontrolin ng takot ang buhay ng mga babae ng masyadong matagal. Nang matapos panoorin ni Mina ang clip na iyon, agad niyang nalaman na kung ito ay ikakalat, hindi natitingnan ng mundo ang pangyayaring ito bilang issue ng ordinaryong refugee. At ang Pilipinas ay magiging entablado kung saan mabubunyag ang malaking katotohanan sa harap ng mata ng buong mundo. Kinabukasan ng umaga, ang 7-minutong clip ng pahayag ni Sarah ay inilabas sa publiko sa pamamagitan ng ilang platform ng sabay-sabay. Walang logo, walang dramatic na musika, walang kahanga-hangang edisyon. Tanging isang babaeng nakaupo na nakatingin ng diretso sa kamera at nagkukwento ng kanyang karanasan gamit ang boses na mas kalmado kaysa sa katotohanang kinakaharap niya. Nagsalita siya tungkol sa mga babaeng pinilit na manahimik. Nagsalita tungkol sa mga inang kailangang humiwalay sa kanilang mga anak upang ang mga anak ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Nagsalita tungkol sa mga mamamahayag na hinahabol dahil sa pagsusulat ng katotohanan at nagsalita tungkol sa mga doktor, guro, abogado, estudyante at iba pang ordinaryong babae na naging target dahil lamang sa pagtangging yumuko sa takot. Ngunit ang bahaging nagpatigil sa buong mundo sa pakikinig ay ang huling pangungusap ng clip na iyon. Dumating kami sa Pilipinas hindi dahil ang lugar na ito ang pinakamayaman o pinakamakapangyarihan. Dumating kami dahil sa pinakamadilim na sandali, may mga taong narito na sumagot sa aming hiling ng tulong gamit ang mga salitang halika at kung minsan, ang mga maikling salitang tulad niyan ay makapagliligtas ng buhay ng isang tao. Ang clip na ito ay nagpabagsak sa internet sa loob ng wala pang kalahating araw. Ang mga human rights activist, mga politiko, mga iskolar, at mga ordinaryong tao mula sa ilang bansa ay nagsimulang magsalita tungkol sa Pilipinas bilang espasyo ng katapangan ng pagiging makatao. Nagsimulang maging interesado ang malalaking news agency hindi lamang sa kapalaran ng 500 babaeng iyon, kundi interesado kung bakit nagawa ng Pilipinas ang isang bagay na hindi nagawa ng maraming maunlad na bansa. Sa Pilipinas mismo, ang clip na iyon ay ibinahagi kasama ang 10,000 caption sa wikang Filipino. Ang ilan ay nagsabing ang panonood nito ay nagpaiyak sa kanila. Ang ilan ay nagsabing ngayon lang nila nalaman na ang kanilang bansa ay may napakalaking kahulugan para sa mga dayuhan. Ilang paaralan ang gumamit ng clip na ito upang talakayin ang issue ng karapatang pantao. Ang mga estudyante sa universidad ay nagsimulang magdaos ng fundraising activity upang tulungan ang grupo. Ang bilang ng mga volunteer ay dumoble sa loob ng ilang oras. Ngunit bawat pagyanig ay tiyak na may reaksyon. Nagkaroon ng pag-atake mula sa maraming misteryosong account na sumubok na baluktutin na ang mga babaeng ito ay banta, kasangkapan o kuwentong inayos lamang. Gayunpaman, sa halip na pigilan ang simpatiya, ang pag-atake ay nagtulak sa maraming tao na bumangon upang maghanap ng impormasyon ng kusa at habang hinahanap, mas marami silang nakikitang katotohanan. Nang hapon ding iyon,
ang mga embahada mula sa ilang bansa ay nagsimulang makipag-ugnayan sa Pilipinas upang mag-alok ng pagtutulungan na tanggapin ang ilang babae upang manirahan sa kanilang bansa sa hinaharap. Ngunit ang mas nakakagulat ay maraming babae rin ang nagsabi na kung maaari silang pumili, gusto nilang magsimula rito muna. At iyon ang sandali na ang buong mundo ay nagsimulang tumingin sa Pilipinas sa ibang paraan. Hindi lamang bilang bansa na destinasyon ng turismo, kundi bilang lugar kung minsan, ang puso ng taong bayan ay higit pa sa politika ng mundo. Matapos maging internasyonal na balita ang clip ni Sara, nagsimulang ayusin ng gobyerno ng Pilipinas ang sistema ng tulong ng hayagan at mas aktibo, kabilang ang aspeto ng kalusugan, edukasyon, batas, at pagsasanay ng kasanayan. Ang ilang babae ay inilipat sa ibang mga lalawigan na may komunidad na handang mag-alaga sa kanila. Ang mga bata ay nagsimulang pumasok sa mga pansamantalang paaralan. Samantala, ang mga nasa hustong gulang ay nagsimulang mag-aral ng wikang Filipino at karagdagang Ingles upang magplano ng bagong buhay. Ang nakagulat sa maraming babae ay hindi lamang ang seguridad, kundi ang hindi opisyal na init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Ang karinderyang nasa harap ng sentro ng proteksyon ay lihim na nagdaragdag ng pagkain araw-araw ng walang bayad. Ang ilang driver ng e-hailing taxi ay tumatangging tumanggap ng pasahe kapag nalaman nilang ang pasahero ay isa sa grupo ng mga babaeng Iranian. Ang mga estudyanteng Pilipino ay sumulat ng mga welcome card na may sulat kamay na nanginginig at ipinadala sa sentro. Nakasaad, sana ay maging masaya ulit kayo. Si Sara mismo ay nagsimulang magbago mula sa unang gabi ng malinaw. Nagsimula na siyang makatulog, makakain, at mas madalas nang ngumiti. Isang araw, naglalakad siya habang nakatingin sa ulan na dahan-dahang bumabagsak sa ilalim ng bubong ng gusali bago sinabi kay Mina, "Alam mo, ang ulan dito ay hindi ako tinatakot." Tumawa ng mahina si Mina at nagtanong, "Paano ang ulan sa bahay?" Sandaling natahimik si Sara bago sumagot, "Sa bahay, anumang malakas na tunog ay magpapatigil sa amin agad." Ang maikling pag-uusap na iyon ang nagpadama kay Mina na ang pagiging refugee ay hindi lamang tungkol sa paglipat ng bansa, kundi tungkol sa dahan-dahang pagtuturo sa sariling puso na ang katahimikan ay hindi kinakailangang sundan ng panganib. Samantala, marami pang ibang babae ang nagsimulang magkwento ng kanilang sariling karanasan. Ang ilan ay dating mga chef at nagsimulang magluto para sa kanilang mga kasamahan. Ang ilan ay naging guro sa musika. Ang iba ay nagtuturo ng pananahi. Ang ilan ay tumutulong sa pagsasali ng wika sa mga opisyal ng Pilipinas. Ang bagong relasyon ay dahan-dahang nabuo ng tahimik sa pagitan ng mga taong dati ay tumatanggap lamang ng tulong at mga taong nagsimulang makita na sila rin ay may potensyal na maging tagalikha. Ang internasyonal na media ay patuloy na sumusubaybay ng malapitan, ngunit ang imaheng ipinapalabas ay nagsimulang magbago mula sa kalungkutan at emergency patungo sa imahe ng pagbangon ng buhay. Ito ay isang imaheng malakas, tulad ng drama, dahil ipinapakita nito na kapag ang tao ay binigyan ng sapat na ligtas na espasyo, hindi sila titigil sa pagiging ligtas lamang, kundi magsisimulang bumuo ng bagong hinaharap. At ang hinaharap na iyon ay nagsisimula na sa lupain ng Pilipinas ng seryoso. Isang linggo matapos magsimula ang pangyayari, ang pangalan ng Pilipinas ay nabanggit sa ilang internasyonal na pagpupulong, maging sa isyu ng humanitarian, karapatan ng kababaihan, at pagtutulungan sa kabila ng mga hangganan. Maraming internasyonal na analyst ang umamin na walang sino man ang nag-akala na ang Pilipinas ang magiging sentro ng kwentong ito. At higit sa lahat, walang nag-akala na haharapin ito ng Pilipinas ng may desididong paraan, ngunit kalmado tulad nito. Ang artikulo sa ilang media sa Europa ay sumulat na ang Pilipinas ay hindi lamang nagbukas ng pinto, kundi nagbukas ng bagong imahe na dapat makita ng mundo. Samantala, ang mga geopolitical na iskolar ay nakita na ang desisyon ng Pilipinas sa pagkakataong ito ay nagpapakita ng anyo ng bagong kapangyarihan para sa isang bansang may katamtamang laki. Ang kapangyarihan ng credibility ng pagiging makatao na kung minsan ay may epektong mas malayo kaysa sa magagawa ng militar o ekonomiya. Sa Maynila, ginanap ang isang maliit na sesyon ng dialogo sa pagitan ng kinatawan ng mga internasyonal na organisasyon at ilang grupo ng mga babae. Inimbitahan si Sara na magsalita bilang kinatawan. Ngunit bago umakyat sa entablado, lumingon siya kay Mina at sinabi, "Natatakot pa rin ako araw-araw."
Nagtanong si Mina, kung ganoon, aakyat ka pa rin ba para magsalita? Ngumiti ng tipid si Sarah, ang takot at ang pananahimik ay hindi pareho. Sa entablado na iyon, hindi nagsalita si Sarah bilang biktima. Nagsalita siya bilang isang tao na humihiling sa mundo na tandaan ang aral na ito ng tama. Sinabi niya na ang tunay na tulong ay hindi lamang paglabas sa mga tao mula sa panganib, kundi dapat din silang ibalik sa kanilang sariling dignidad. Nagpasalamat siya sa Pilipinas hindi lamang dahil sa pagliligtas ng buhay, kundi dahil sa pagtiyak na ang mga babaeng ito ay hindi ibinaba bilang mga numero lamang. Ang kanyang talumpati ay nakatanggap ng pambihirang matagal na palakpakan. At sa hanay na iyon din, ang mga diplomat mula sa ilang bansa ay tumayo upang magbigay pugay sa kinatawan ng Pilipinas nang may paggalang na madalang makita sa media. Nang gabing iyon, ang larawan ni Sarah na nakatayo sa tabi ng watawat ng Pilipinas at ang watawat ng United Nations ay ipinalabas sa buong mundo. Ang mga tao ay nagsimulang magsalita tungkol sa Pilipinas gamit ang mga bagong salita tulad ng matapang, may mabuting puso, mapagkakatiwalaan at hindi inaasahan. Hindi binago ng Pilipinas ang mundo sa isang kurap ng mata, ngunit sa isang pagkakataon na ang mundo ay puno ng pagdududa. Pinili ng Pilipinas na gumawa ng isang bagay na nagparamdam sa mga tao na ang pagiging makatao ay hindi lamang magagandang salita sa mga dokumento. Ito ay maaari pa ring mangyari ng totoo. Lumipas ang ilang buwan, nagsimulang maging stable ang buhay ng 500 babaeng iyon. Ang ilan ay lumipat sa ikatlong bansa ayon sa resettlement program. Ang ilan ay tumanggap ng scholarship upang magpatuloy ng pag-aaral. Ang ilan ay nagsimulang magtrabaho sa mga organisasyong tumutulong upang ibahagi ang karanasan sa iba. Ngunit marami pa rin ang piniling manatili sa Pilipinas dahil nagsimula na silang maramdaman na ang lugar na ito ay hindi lamang pansamantalang hinto, kundi lugar kung saan ang kanilang puso ay nagsimulang magkaroon ng ugat muli. Sa Cebu, isang grupo ng mga babae ang nagbukas ng maliit na kusina na nagbebenta ng pagkaing Parsi na may himig ng panlasang Pilipino hanggang sa maging usap-usapan. Sa Maynila, isang grupo ng mga babae ang nagsimulang magturo ng wikang Farsi at gawaing kamay sa komunidad. Samantala, si Sarah ay sumali sa isang internasyonal na network ng batas at tumutulong sa pagpaplano ng proyekto ng proteksyon para sa mga babaeng nasa panganib mula sa iba't ibang rehiyon. Bumisita si Mina kay Sarah sa araw ng pagbubukas ng isang maliit na sentro ng pag-aaral. May mga larawan ng mga batang Pilipino at mga batang Iranian na tumatakbo at naglalaro sa harap ng gusali. Ang tunog ng kanilang tawanan ay napakapamilyar. Ngunit para sa maraming tao, ito ang pinakamahalagang tunog dahil ito ay tunog ng buhay na hindi na kailangang magtago. Sa tingin mo, ano ang tahanan? Tanong ni Mina. Tumingin si Sarah sa mga bata na nagdodrawing sa sahig bago sumagot ng mahina. Dati, akala ko ang tahanan ay ang lugar kung saan kami ipinanganak. Ngunit ngayon, sa tingin ko ang tahanan ay ang lugar kung saan hindi na namin kailangang matakot na sabihin ang katotohanan at mawala. Ang sagot na iyon ang nagpatigil kay Mina. Lumingon siya at tumingin sa maliit na karatula sa harap ng gusali na isinulat sa wikang Filipino, Farsi at Ingles. Ang ibig sabihin ay pareho. Magsimula ng bago. Ang Pilipinas sa mata ng mga babaeng ito ay hindi lamang bansa na nag-abot ng kamay para tumulong sa pinakamahalagang araw, kundi lugar na nagbukas ng pagkakataon para sa kanila na ayusin muli ang mga pira-pirasong bahagi ng kanilang sarili isa-isa. At habang lumilipas ang panahon, ang mga Pilipino mismo ay nagsimulang makatuklas ng isang mahalagang bagay na ang pagtulong sa isang tao ay hindi nagpapahina sa bansa. Sa halip, ginagawa nitong may halaga ang bansa sa paraang hindi kayang sukatin ng GDP o anumang ranking. Ang bagong tahanan ng 500 babaeng iyon ay hindi itinayo mula sa mga ladrilyo, semento o mga dokumento lamang. Ngunit ito ay itinayo mula sa seguridad, dignidad, pagkakataon at puso ng mga dayuhan na piniling hindi sila balewalain. Isang taon matapos ang gabing iyon, nang lumapag ang unang eroplano sa runway, ang kwento ng 500 babaeng Iranian ay naging case study na tinatalakay sa mga universidad, silid ng pagpupulong at forum ng karapatang pantao sa buong mundo. Ang mga dayuhang pahayagan ay muling isinulat ang kwentong ito gamit ang bagong titulo, hindi bilang krisis, kundi bilang halimbawa ng reaksyon ng konsensya. Tinanggap ng Pilipinas ang papuri sa ilang internasyonal na forum.
Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa anumang parangal o pahayag ay ang totoong buhay ng mga taong nakaligtas. Ang ilang bata ay bihasa na sa wikang Filipino. Maraming babae ang naging negosyante, guro, interpreter o tagapayo sa susunod na henerasyon ng mga refugee. Si Sarah naman ay inimbitahan na magbigay ng lecture sa ilang bansa. Ngunit palagi niyang sinisimula ng bawat lecture gamit ang parehong pangungusap. Ayaw kong tandaan ng mundo kung saan lang kami tumakas. Gusto kong tandaan ng mundo na may isang bansa sa Timog Silangang Asya na piniling tingnan kami bilang tao muna. Si Mina, na sumubaybay sa kwentong ito mula sa unang gabi, ay tinipon ang lahat at sumulat ng isang malaking dokumentaryo. Sa dulo ng kanyang isinulat, itinala niya ang pinakamalinaw niyang nakita. Ang Pilipinas ay hindi nagbago dahil gusto nilang palakpakan sila ng mundo, kundi dahil sa isang pagkakataon, maraming tao rito ang nag-react ng natural sa sakit ng ibang tao. At kung minsan, ang nagpapabago sa imahe ng isang bansa ay hindi ang mga higanteng proyekto o advertisement, kundi ang simpleng desisyon, tutulong ba tayo o tatalikod. Ang huling eksena ng kwentong ito ay hindi ang silid ng pagpupulong, hindi ang paliparan at hindi ang internasyonal na entablado, kundi isang hapon sa Maynila. Nang si Sarah ay naglalakad sa kalsada habang may hawak na bag na naglalaman ng mga pagkaing Pilipino, isang maliit na batang babae ang tumakbo at yumakap sa kanya at nagsabi sa malinaw na Filipino, "Mama, ngayong araw ay nakuha ko ang perpektong score." Tumawa si Sarah sa gitna ng pag-iyak, yumuko siya at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit sa gitna ng mga taong dumadaan gaya ng dati. Walang nakakaalam kung ano ang dinaanan ng babaeng ito. Walang tunog ng musika, walang malaking anunsyo, tanging ordinaryong buhay lamang na naging posible muli. At marahil iyon ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas. Hindi lamang dahil tinanggap ng bansa ang 500 babae sa loob ng 40 oras, kundi dahil ipinakita nito sa mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang may ngiti para sa mga turista, ang Pilipinas ay may puso rin para sa mga taong tumatakas mula sa kadiliman. At ito ang kabuuan ng kwento na nagpahintulot sa pangyayaring ito na maging hindi lamang ordinaryong malaking balita, kundi naging sandali na nagpatingin muli sa mundo sa Pilipinas sa ibang pananaw. Kung napanood mo hanggang dito, subukang mag-comment at sabihin sa amin ang iyong opinyon tungkol sa pangyayaring ito. At kung gusto mo ng malalim na pagkukwento na tulad nito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow.